Yun, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa Makapili TV. Eto na nga po, ano na po ba talaga nangyayari sa Pilipinas? Yung mga ibinoto ng taong bayan para maupo sa pwesto, hindi po pinauupo ng COMELEC at yung mga talunan at yung mga isinusuka na ng kababayan natin, yung pilit na inuupo naman ngayon ng COMELEC. So, sa datingan po ngayon, mukhang totoo po talaga yung sinasabi ni Vice President Sara Duterte na gumagalaw na yung mga galamay ni Bongbong Marcos para matuloy po yung kanilang maiitim na balak laban sa mga Duterte. Kasi nga naman, yung Duterte Youth na dapat uupo na mayroon tatlong upuan sa Kongreso dahil nakakuha sila ng may 2 milyong boto, hindi po pinayagan ng COMELEC gawa ng sinampahan sila ng kaso ng anak ng kabataan party list. So alam naman natin yung Duterte Youth ang kinakalaban yan, yung mga sympathizer ng NPA. Pero ang naghabla sa kanila o nagreklamo sa kanila yung kabataan party list na nalilink nga na isa sa mga sympathizer ng NPA. Ngayon, dahil nga dun sa kaso na yun, 2019 pa yun, pero bakit ngayon 2025 lang kung kailan meron 3 seat yung Duterte Youth, ngayon lang ipinatupad yung kanilang ruling. Kaya nakakapagtaka yung ganong galawan ng COMELEC ni George Garcia. Tapos ngayon, parang nadiktahan pa sila ng mga komunista, ng mga sympathizer ng NPA, na iupo yung isa pang sympathizer ng NPA, yung Gabriela Party List. Ito, panoorin po ninyo kung paano diktahan at paupuin ng COMELEC itong mga makakaliwa. So, nakikita na natin dito kung ano yung magiging galaw rito ng pamahalaan natin na kumukuha sila ng dagdag na puwersa. Siyempre, dagdag boto ito kapag nagkaroon ng botohan ulit pagdating sa impeachment dahil panibagong application uli yan, panibagong pagsasampa ng kasong impeachment kay Vice President Sara Duterte. Kung pinaupo yung Duterte Youth, less 3 agad ang mangyayari. Dahil ang gagawin hindi pinaupo yung Duterte Youth, ang paupuin yung Gabriela, sigurado pipirmat boboto to na mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. So ito, panoorin po natin yung naging balita kung paano diniktahan ng mga sympathizer ng NPA ang COMELEC para mapaupo sila. Pero siyempre, bago ang lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka pwede naman pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad yan. Kaya pindot na sa ito, panoorin po yung balitang ito. Ang Gabriela naman nagkilos protesta sa COMELEC para i-disqualify ang Duterte Youth at iproklama na ang kanilang party list. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo. Brigada Live Report. Nagkilos protesta sa harap ng Commission on Elections ang Gabriela Women's Party List at ilang youth groups para igiit ang final na diskwalifikasyon ng Duterte Youth Party List. Maalala kasing batay sa naunang desisyon ng COMELEC 2nd Division, kinansel ang rehistro ng Duterte Youth dahil umano'y kawalan ng sapat na publication at pagdinig noong 2019. Gayunpaman, hindi pa 2019 pa yung kanilang, sabihin natin for the sake of arguments, yung kanilang violation. 2019. Nakaupo sila hanggang 2022 at isang term. Lumipas pa yung 3 taon ulit. Nakaupo sila hanggang 2025. So nagkaroon ulit ng election. Bakit ngayon lang? Yan yung pinakatanong doon. Bakit ngayon lang COMELEC George Garcia? Anyari? Dahil ba yung dikta ng administrasyon ni Bongbong Marcos para makadagdag ng boto para sa impeachment ni Vice President Sara Duterte? hindi pa final at executory ang nasabing desisyon, kaya patuloy pa rin ang pagproseso ng kaso. Dahil dito, iginit ng Gabriela at iba pang youth groups na sapat na ang basihan ng diskwalifikasyon para wag nang iproklama ang Duterte Youth at itigil na pagkakantala sa proklamasyon ng Gabriela Party List na siyang susunod sa ranggo. In the heart No, di ba?
Kung titingnan mo, pwede naman kumuha doon sa taas para madagdagan yung mga congressman para sa mapuno yung kasi kailangan 20% ng ng party list makumpleto. Pero pwede naman kumuha doon kasi may mga nagre-request din yung mga nasa top para makakuha pa ng additional seat para sa kanilang party list. Hindi yun ang binigyan ng pagkakataon ni George Garcia kasi hindi naman hindi align yun sa gustong mangyari ni Martin Romualdez na mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Ngayon, dahil nga nakita nila doon sa dulo yung Gabriela party list, sigurado yan, pipirma yan para mapa-impeach si Vice President Sara Duterte. Yun ang ipinilit nila. Kaya parang dating dito na pressure sila doon sa sinabi ng Gabriela na kailangan ng sipain yung Duterte yun para makaupo sila. Dahil nga pabor naman yun kay Bongbong Marcos, pabor din sa gustong mangyari ng COMELEC. Yun ang nasunod, yung Gabriela party list. So ito yung naging balita na talagang pinaupo na nga ni George Garcia. So kung merong salamat po, Doc, meron din salamat po COMELEC George Garcia, congresswoman na uli itong si Sara Ilago na dating miyembro ng Kabataan Party List na graduate na dahil hindi na nga bata. So siya ngayon ang representative nitong Gabriela. Kinumpirma ng Commission on Elections na muling magbabalik sa Kamara ang Gabriela Women's Party List. May Agenda Weekend Report si Joash Malimban. Tuloy ang laban ng Gabriela kasama ng mga kababayan natin sa pagsusulong ng tunay na pagbabago at karuan. Ipoproklama na ng Commission on Elections si Gabriela Women's Party List First Nominee Sara Ilago bilang 64th winning party list representative. Sa isang panayam ngayong araw, kailangan na talaga lang iproklama yan kasi by February, magpapail na sila ng panibagong impeachment laban kay Sara Duterte. Kaya kailangan nila ng additional na puwersa na dudurog sa mga Duterte. Kaya kailangan na nilang hapitin yung pag-upo nitong Gabriela kahit na meron pang pending motion yung Duterte Youth sa Supreme Court. Pero kahit naman merong magkaroon na ng ruling yung Supreme Court, sabihin natin paupuin nila, sabihin nila sa COMELEC na paupuin yung Duterte Youth, malamang sa malamang hindi papayagan ni Martin Romualdez yan. Gaya nung ginawa niya kay Rowena Guanzon, yung kanyang party list, yung P3WD yata yun, yung party list ni Rowena Guanzon. Nag-issue na, inutusan na ng Korte Suprema yung COMELEC at si Martin Romualdez na paupuin yung kanilang party list. Dahil nga ang first nominee nun, si Guanzon, ay alam naman nilang boboljakin sila ni Guanzon sa Kongreso dahil certified dilawan to eh. So galit to sa mga Marcos. Hindi pinayagan ni Martin Romualdez at ng COMELEC. So possible ganito rin ang mangyayari rito sa Duterte Youth kahit na payagan sila ng Supreme Court na makaupo bilang congressman dyan sa Kongreso. Pero dahil nga sa kailangan makatulong yung pipiliin nilang maging congressman para makatulong nga dun sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi nila susundin yan. Kaya nga, ang alam ko, dinimanda na ni Rowena Guanzon si Romualdez dahil nga hindi niya sinunod yung utos ng Supreme Court na makaupo itong si Rowena Guanzon bilang kongresista sa P3WD na yon. So, tuloy natin. ngayong araw, sinabi ni COMELEC Chairman George Garcia na kasunod ito ng compliance ng poll body sa constitutional requirement na dapat ay 20% ng bumubuo sa House of Representatives ay galing sa mga party list. Ayon daw kasi sa kanilang computation, ang 63 party list seats na ipronoklama noong 2025 elections ay 19.8% lamang ng Kamara. Ani Garcia, kahit nalalabas na 20.4% na ang magiging composition sa 64 seats, mas okay raw na sobra kaysa kulang para mapunan ang requirement ng konstitusyon. Diba? Diba yan na sobra yung congressman? At least, madadagdagan yung boto na makukuha para ma-impeach uli sa Kongreso si Vice President Sara Duterte. Compare nga naman, kung i-declare nilang, magdadagdag sila ng congressman, galing dun sa mga nanalo sa taas. Tandaan nyo, yung Gabriela na yan, hindi yan nanalo, talo yan. Hindi yan ibinoto ng taong bayan, isinusukan na yan. Pero ang ginawa, ipinilit nila.
So hindi sila kumuha ng congressman na manggagaling dun sa mga nanalo. Kasi wala sa rules ng COMELEC ngayon yan na yung iuupo nila yung mga nanalo. Kailangan yung mga talunan. Tulad ni Pastor Abante. Hindi naman niya nanalo pero ginawang congressman ni George Garcia. Dahil yan ang dikta ng administrasyon ni Bongbong Marcos. Kasi kailangan nila madagdagan ng puwerse. Kasi kung pauupuin nila yung tumalo kay Abante na disqualified ni George Garcia, siyempre less one yun. Di ba? Eh kung pinaupo yung Duterte Youth, less 3 kagad yun. So 4 na boto yung mawawala para ma-impeach si Vice President Sara Duterte. Kaya kung titingnan nyo, yung mga isinusuka ng taong bayan, yun yung pinipilit na ipakain sa atin uli ng COMELEC tsaka ni Bongbong Marcos. Si Pastor Abante, isinusuka na ng distrito ng Maynila yan. Ito si Sara Ilago ng sympathizer ng NPA. Hindi na ibinoto pero nananalo. So traditional politician ang nangyayari. Institusyon. Malugod namang tinanggap ni Ilago ang pronouncement ng COMELEC at sinabing long Siyempre, talagang tatanggapin ni Sara Ilago yan. Dinidiktahan nila yan. Siyempre, additional budget din yan kung sakasakali nga naman makaupo. Pandagdag din yan, pambili ng mga paraphernalia na magagamit sa bundok. Diba? So, talagang tatanggapin ni Sara Ilago yan. long overdue na ang pagkakaroon ng 64th seat ng mga party list sa Kongreso. Aniya, patuloy na dadali ng grupo sa Kamara ang kanilang mga panawagan para sa kababaihan at paglaban sa karahasan at diskriminasyon. Mula sa lansangan hanggang sa Kongreso, bibitbitin ng Gabriela Women's Party ang agenda ng kababaihan, ng LGBTQIA+. So yun, tutulungan daw nila yung makakababaihan. Pero anyari, nung humingi ng tulong yung mga nanay ng mga kabataang dinala sa bundok ng mga nag-recruit na NPA, umiiyak, humihingi ng tulong sa kanila, personal na lumapit sa kanila, sa Gabriela Party List. Anyari, bakit hindi nila tinulungan? Sasabihin nyo para sa kababaihan? O bakit yung miyembro ng Kabataan Party List na ginahasa daw di umano ng isa sa mga miyembro ng Kabataan Party List, tinulungan nyo ba? Hindi, di ba? Ano nangyari doon sa nagreklamo? Hinilot nyo na ba para manahimik? Tinakot nyo na ba? Yun ang sinasabi ng mga kababayan natin na mukhang tinakot na yung nagreklamo para hindi na masira yung pangalan ng Kabataan Party List. Pero bakit yung COMELEC? Serious allegation na yun, panggagahasa sa miyembro ng Kabataan Party List. Pero bakit mas pinakinggan ng COMELEC yung reklamo ng Kabataan Party List kesa doon sa reklamo ng Duterte Youth at ng mga ibang congressman na yung itong mga makakaliwang grupo na to ay nag-recruit ng mga kabataan para dalhin sa bundok. Tandaan nyo, si Franz Castro, kasapi ng Makabayan Black, tinutulang guilty ng korte sa kasong child abuse dahil nga kinikidnap yung mga bata dinadala sa bundok para maging NPA. Korte na may sabi doon na guilty siya. Pero ang nangyayari, nakakalaya pa rin. Dahil ginagamit nila yung batas pero sila mismo hindi sumusunod sa batas. Plus ng bata at ng bayan. Pagdating naman sa mga bills, yung top 3 namin yung pagpapalakas ng anti-vowsy law, ng anti-rape law, divorce bill, at saka subject. Anti-rape law. Ano ang anti-rape law? Meron tayong batas para sa rape. Ano pa bang anti-rape law ang kailangan nito ni Sara Ilago? Tapos SOGI bill. Wala pa nga SOGI bill Tingnan nyo naman ang ginagawa ng mga LGBTQRSTWAYZ ba yan? Hindi naman natin nilalahat. Pero marami dyan, masyado na naging abusado. Wala pa man yung bill na yan. Tapos gusto nilang palakasin yung batas na yan para daw sa equality. Ang hirap naman paniwalaan na minsan na yung equality na hinihingi nila sobra-sobra na nakukulangan pa rin yung ibang mga LGBT. So, hindi na ganun ang kailangan lang diyan palakasin lang yung batas. Bakit kailangan pang gumawa ng bagong batas? So, nakikita nyo, propaganda lang ang ginagawa talaga nito mga sympathizer na. At hindi talaga ito nandyan para tumulong.
nandyan sila para guluhin lang ang gobyerno dahil diyan sila nagiging matatag kapag magulo ang ating bansa. Dahil kung mapipirmahan yung SOGI bill, magkakagulo lang dahil nga marami sa mga Pilipino, especially sa hindi naman sa isang grupo lang, as a whole naman, talagang maraming abusado. Kailangan lang talaga palakasin lang yung batas, maging strict lang yung implementation ng batas para makuha natin yung pagbabago. Pero dahil nga sa gusto ng mga sympathizer ng NPA na magulo yung ating bansa, dahil yan sila nakakakuha ng simpatya, yan ang gagawin nila. Kaya nga hindi na sila binoboto, pero ang problema, pinipilit silang ipanalo ng COMELEC sa pangunguna ni George Garcia. So maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.